Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko sanang ibahagi ang kasalukuyang pangyayari sa aking buhay na hanggang ngayon ay hinahanap ko pa rin ng kasagutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Natalia. Tubong, Bulacan. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya. Maliit lang ang bahay namin, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag tag-ulan, may mga patak na tumutulo sa bubong, kaya naglalagay na lang kami ng timba sa sahig. Sanay naman na kami sa ganon. Sa totoo lang, Miss Roxy, hindi ko naman ikinakahiya ang kalagayan namin. Masaya na ako basta magkakasama kami. Ang tatay ko ay isang tricycle driver. Araw-araw siyang bumabiyahe mula umaga hanggang gabi. Minsan nga, halos hindi na siya kumakain sa tamang oras para lang may maiuwi siyang pera. Ang nanay ko naman ay isang labandera. Tumatanggap siya ng labada sa mga kapitbahay at minsan sa kabilang barangay. Madalas ko siyang nakita na namumula ang mga kamay dahil sa sabon at kakakuskus ng damit. Pero kahit pagod na pagod sila, lagi pa rin silang may ngiti para sa amin. Pangatlo ako sa 4 na magkakapatid. Simula bata pa ako, pangarap ko na talagang makapagtapos ng pag-aaral. Sinasabi ko sa sarili ko na balang araw, makakahanap din ako ng maayos na trabaho at matutulungan ko sina tatay at nanay. Dahil ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya ng pamilya. Noong high school ako, lalo akong nagsikap. Gusto kong makakuha ng scholarship pagdating ng college. Hindi man ako laging nasa honor list, pero ginagawa ko ang lahat para pumasa at hindi bumagsak. Akala ko tuloy-tuloy na ang lahat. Akala ko konting tiis na lang at makakaraos din kami. Pero isang araw, Miss Roxy, biglang nagbago ang takbo ng buhay namin. Nagkasakit ang tatay ko. Noong una, inakala naming simpleng trangkaso lang. Lagi siyang inuubo at hinihingal. Pero habang tumatagal, hindi na siya halos makapagbiyahe. Dumating na sa punto na hindi na siya makabangon ng maayos. Dinala na namin siya sa ospital at doon namin nalaman na may problema pala siya sa kanyang baga. Kailangan daw ng gamutan at tuloy-tuloy na check-up. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng nanay ko nang marinig niya ang halaga na kailangan naming bayaran. Parang nawalan siya ng lakas. Alam kong iniisip niya kung saan kami kukuha ng pera. Ang kinikita ng mga magulang ko ay sapat lang sa pang-araw-araw na gastusin. Unti-unti kaming nabaon sa utang. Nangutang si tatay sa mga kamag-anak at kapitbahay. May mga tumulong pero may iba ring umiwas. At naiintindihan ko naman sila dahil mahirap nga naman ang buhay. Dahil hindi na makapagbiyahe si tatay, si nanay na lang ang kumakayod. Minsan, umaalis siya ng bahay ng madaling araw para maglabada at gabi na kung umuwi. Nakikita ko kung gaano siya kapagod. Gusto ko siyang tulungan pero estudyante pa lang ako noon. Isang gabi, tinawag ako ni nanay. Tahimik kaming nag-uusap sa gilid ng kama. Ramdam ko na may mabigat siyang sasabihin dahil hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Anak, kailangan mo munang huminto sa pag-aaral. Sabi niya sa akin. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko, Miss Roxy. Hindi ako agad nakapagsalita noon. Tinitigan ko lang ang nanay ko. Alam kong hindi niya gustong mangyari yon, pero wala siyang ibang mapagpipilian. Pansamantala lang naman, anak. Kapag nakaipon tayo, babalik ka rin. Dagdag niya pa. Gusto kong umiyak, pero pinipigilan ko. Ayokong mas lalo siyang malungkot. Tumango na lang ako kahit ang bigat-bigat ng dibdib ko. Kinabukasan, kinausap ko ang advisor ko. Nahihiya ako habang sinasabi ko na hihinto muna ako. Mabait siya at sinabihan akong bumalik kapag kaya na. Konti na lang naman. 1 taon na lang at gagraduate ka na. Sabi niya sa akin. At habang pauwi ako ng bahay, hindi ko napigilan ang luha ko. Pakiramdam ko, napag-iwanan na ako, Miss Roxy. Nang tumigil ako sa pag-aaral, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Kahit anong pwede.
Basta may kita. May mga araw na tumutulong ako kay nanay sa paglalaba. May mga araw naman na nagbabantay ako ng tindahan ng kapitbahay, kapalit ng kaunting bayad. Hindi man kalakihan ang kinikita ko noon, kahit papano ay may naiaabot ako kay nanay para sa mga gamot ni tatay. At habang nakikita ko ang mga dating kaklase ko na pumapasok sa school, hindi ko maiwasang mainggit. Nakikita ko sila na naka-uniform, may dalang libro, nagkukwentuhan tungkol sa exam. Ako naman, nahinto at kailangang magtrabaho. May mga gabi nagising pa ako kahit tulog na ang lahat. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ko ang mga pangarap. Iniisip ko kung makakabalik pa ba ako sa pag-aaral. At hindi ko alam ang sagot. Mahal ko ang pamilya ko, Miss Roxy. Kung kailangan kong magsakripisyo para sa kanila, gagawin ko. Pero hindi ko rin itatanggi na nasasaktan ako. May mga pagkakataon na tinatanong ko ang sarili ko kung hanggang doon na lang ba talaga ang kaya ko. Kung may paraan lang sana. Hindi ako hihinto. Bulong ko sa aking sarili at doon ay bumuhos ang mga luha ko. Hindi ko alam kung kailan ako huling naging tunay na masaya matapos akong huminto sa pag-aaral. Parang araw-araw, pare-pareho na lang. Gigising ng maaga, tutulong kay nanay. Maghahanap ng pagkakakitaan, tapos uuwi ng pagod. Pero isang hapon, may dumating na hindi ko inaasahan. Mainit ng araw na yon at kagagaling ko lang sa paglalaba sa kapitbahay. Basa pa ang laylayan ng damit ko nang marinig ko ang boses ni nanay sa labas. "Natalia anak, halika rito." Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang isang sasakyan na nakaparada sa tapat namin. Hindi ako sanay na may ganun sa lugar namin, kaya nagtaka ako. May 2 taong bumaba, isang lalaki at isang babae. Parehong maayos ang pananamit. Ilang segundo akong nakatitig bago ko sila nakilala. "Ninong Tim?" Mahina akong sabi. Ngumiti siya sa akin. "Natalia, ang laki mo na." Lumapit ako at nagmano. Kasunod niya yung asawa niyang si Ninang Sheena. Huling kita ko pa sa kanila ay noong bata pa ako. Sabi ni nanay, matagal na raw silang nasa ibang bansa. Pumasok sila sa bahay at naupo sa maliit naming sala. Medyo nahiya nga ako sa itsura ng bahay namin. Lalo na't may mga tagpi ang dingding at luma na ang sofa. Pero hindi ko nakita sa kanila ang kahit na anong pamimintas. Nagkwentuhan sila nila nanay. Kinamusta si tatay at nagulat sila nang malaman ang kalagayan nito. Lumabas si tatay mula sa kwarto at kahit hirap pa, pinilit niyang bumangon para makipagkamay sa ninong ko. At habang nag-uusap sila, tahimik lang ako sa gilid. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba akong nararamdaman. Pakiramdam ko noon, may mangyayaring hindi ko inaasahan. Bakit naman hindi na nag-aaral si Natalia? Tanong ni Ninang Sheena kay nanay. Bigla silang natahimik. Tumingin si nanay sa akin bago siya sumagot. Huminto muna. Kailangan kasi mare. Hindi na ikinuwento ni nanay ang lahat, pero mukhang naiintindihan na rin naman na nila Ninong. Gusto mo pa bang mag-aral, iha? Diretsong tanong ni Ninong Tim. Hindi ako agad nakasagot. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ilang buwan ko nang pilit tinatanggap na hindi muna ako makakapag-aral. Tapos biglang may magtatanong sa akin kung gusto ko pa. Opo, kung may pagkakataon po. Mahina akong sagot. Nagkatinginan sina Ninong Tim at Ninang Sheena. Sandali silang lumabas at maya-maya ay bumalik. Nag-usap kami ni Sheena. Sabi ni Ninong Tim, gusto sana naming tumulong sa inyo. Nagulat si nanay at syempre ako rin. Naku, wag na pare. Nakakahiya na, wag mong isipin yan. Putol ni Ninang Sheena kay mama. Kaibigan at kumari kita. At inaanak namin si Natalia. Gusto lang naming makatulong. Dagdag pa niya. Huminga ng malalim si Ninong bago nagsalita ulit. 1 buwan na kami rito sa Pilipinas. Dito na muna kami titira. Kailangan din namin ng makakasama sa bahay. Kung papayag kayo, pwede naming isama si Natalia. Doon siya titira sa amin bilang kasambahay. Pero kasabay nun, pag-aaralin din namin siya.
Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Ako? Titira sa kanila? Mag-aaral ulit? Napatingin ako kay nanay. Nakita ko sa mata niya ang halo-halong emosyon. Gusto niya na magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Pero syempre, may hiwalay ako sa kanila. Sigurado po ba kayo? Nanginginig kong tanong. Oo naman. Tutal dalaga ka naman na. Matututo ka sa bahay at makakapag-aral ka pa. Wika ni Ninang. Talaga po? Maraming salamat po, Ninang. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ko. Hindi ako makapaniwala, Miss Roxy. Parang panaginip. Nag-usap muna kami bilang pamilya. Anak, ito na siguro ang pagkakataon mo. Sabi sa akin ni tatay. Pero may iwan ko po kayo. Sabi ko nang naiiyak. Hindi ka naman lalayo ng tuluyan. Sagot naman ni nanay. Para din sa iyo to at sa pangarap mo. Niyakap ko si nanay at hindi ko mapigilan ang mga luha ko. May halong saya at lungkot ang nararamdaman ko. Ayoko silang iwan, Miss Roxy. Pero alam kong iyon ang sagot sa mga dasal ko. Maya-maya pa ay lumabas kami at sinabi ang desisyon namin. Ngumiti si Ninong Tim. Ayos, ihahanda namin ang kwarto mo. At aasikasuhin na rin namin ang pag-e-enroll mo. Talaga po? Halos pabulong kong tanong. Oo, sayang ang talino kung hindi mo gagamitin. Parang gusto kong tumalon sa tuwa nun. Bago sila umuwi, sinabi nilang babalikan nila ako sa susunod na linggo para tuluyan na akong sumama sa kanila. Buong gabi akong hindi nakatulog, Miss Roxy. Iniisip ko ang bagong buhay na naghihintay sa akin. Oo, alam kong hindi madali ang pagiging kasambahay. May mga gawain sa bahay, may responsibilidad. Pero hindi yun hadlang para sa akin. Kung kapalit nito ay makakabalik ako sa pag-aaral, handa akong magsipag. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa labas ng bahay, iba na ang pakiramdam ko. Parang mas magaan ang lahat. Parang may liwanag na sa dulo ng daan. Lumapit si nanay at hinawakan ang balikat ko. Masaya ka ba, anak? Opo, nay. Sagot ko nang may ngiti. Nang tuluyan na akong tumira kina Ninong Tim at Ninang Sheena, parang bagong mundo ang binuksan sa akin. Malaki ang bahay nila kumpara sa nakasanayan ko. May sarili akong maliit na kwarto, may maayos na kama, may ilaw na hindi namamatay, at may bintanang tanaw ang hardin. Sa unang gabi ko ron, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng iniisip ko. Araw-araw, maaga akong gumigising. Nagluluto ng almusal, naglilinis ng sala, at nag-aayos ng mga gamit. Hindi naman ako nahihirapan kasi sanay na rin naman na ako sa gawaing bahay. Si Ninang Sheena, madalas wala sa bahay. ang madalas wala sa bahay. May negosyo raw na inaasikaso at madalas may lakad kasama ang ibang mga kaibigan niya. Si Ninong Tim naman ang madalas kong nakakasama. Siya ang naghahatid sa akin sa school kapag may oras siya. Minsan, hinihintay niya ako sa labas. Kapag uwian, tinatanong niya kung kamusta ang araw ko. Hindi ako sanay sa ganun. Ngunit unti-unti, naging komportable ako sa kanya. Kapag nag-aaral ako sa sala, lalapit siya at titingin sa mga libro ko. Kaya mo yan. Sipag at tiyaga lang. Lagi niyang sinasabi sa akin. May mga gabi na nagkukwentuhan kami sa kusina habang nagluluto ako ng hapunan. Kinukwento niya ang buhay nila sa ibang bansa, kung paano sila nagsimula, kung gaano kahirap sa una. Nakikinig lang ako sa kanya. Pakiramdam ko, may isang taong naniniwala sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero sa piling niya, Miss Roxy, ramdam ko ang pag-aaruga na parang sa isang ama. Hindi ko man nasabi kay tatay noon, pero madalas kasi siyang wala sa bahay dahil sa trabaho. Ngayon, may isang lalaking handang maglaan ng oras para sa akin. Hindi niya ako tinrato na parang kasambahay lang. Tinuturing niya akong parang anak. Dahil doon, mas lalo akong nagsikap. Mas ginanahan akong mag-aral. Mas inayos ko ang mga gawain ko sa bahay.
Gusto kong suklian ang kabutihan nila sa akin, lalo na ni Ninong. Pero habang lumilipas ang mga araw, may nagbago sa nararamdaman ko. Hindi ko agad napansin. Akala ko normal ang saya na nararamdaman ko kapag tinatawag niya ang pangalan ko. Akala ko normal lang nakabahan ako kapag bigla kaming nagkakalapit at nagkakasama. Nang minsang mapatingin siya sa akin at ngumiti, parang may kung anong kuryente akong naramdaman sa dibdib ko. Doon ko unang napagtanto na iba na ang pagtingin ko kay Ninong. Pinagalitan ko ang sarili ko, Miss Roxy, nang ma-realize ko na mali na ang nararamdaman ko. Ninong ko siya at may asawa. At alam kong mali ang iniisip ko. Pero kahit na anong pilit ko, hindi ko mapigilan ang damdamin ko. Sa tuwing nakakasama ko siya, sumasaya ako ng sobra. Lalo na kapag pinupuri niya ako. Isang gabi, nadatnan ko siyang mag-isa sa sala. Tahimik lang siya at nakatingin sa malayo. Ramdam ko na may problema siya. Kaya agad akong lumapit. Ninong, okay lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng pilit. Oo naman, iha. Pero alam kong may mali. Naupo ako sa kabilang sofa. Ilang minuto kaming tahimik hanggang siya na ang nagsalita. Sa tingin mo ba, kapag may nagbago sa pakikitungo ng isang tao, may ibig sabihin yon? Hindi ko agad naintindihan ang tanong niya. Po? Ang ninang mo kasi. Pakiramdam ko, may iba na siya. Bigla niyang sabi sa akin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. At hindi ko rin alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Bakit naman po, Ninong? Maingat kong tanong. Lagi siyang wala. Kapag nasa bahay naman siya, parang ang layo naman niya. May kausap sa phone na hindi ko kilala. Hindi ko alam kung praning lang ba ako o may iba na talaga siya. Nakatingin lang siya sa sahig habang nagsasalita. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang parang mahina. Ninong, baka naman ho kaibigan lang yung kausap. O kaya pagod lang ho si Ninang. Sambit ko sa kanya. Siguro nga. Sagot niya pero halatang hindi siya kumbinsido. Hindi ko alam kung bakit pero sa loob ko, parang natuwa pa ako dahil naisip ko na baka may pag-asa na ako kay Ninong. Pero agad ko yung pinigil. Alam kong masama ang isipin na yon, Miss Roxy, pero hindi ko maikakaila na umaasa ako. Simula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin. Sinasabi niya na sa akin ang sama ng loob niya. Ako naman, nakikinig lang. Pinaparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa isang gabi, umuwi siya ng lasing. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Hirap nga siyang maglakad at halos matumba na sa may pintuan. Ninong, agad akong lumapit at inalalayan siya. Okay lang ako, Natalia. Sabi niya pero halata namang hindi. Inakay ko siya papunta sa sala. Amoy alak at namumula ang kanyang mukha. Pinaupo ko siya at kumuha ng tubig. Natalia. Tawag niya sa akin ng mahina. Po? Salamat ha. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero parang huminto ang mundo ko sa sinabi niya. Nakatingin siya sa akin ng diretso. Iba ang tingin niya at bumilis ang tibok ng puso ko dahil doon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pagod na ako. Bigla niyang sabi. Lumapit ako para abutin ang baso sa kamay niya. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko at napahinto ako. Ramdam ko ang init ng palad niya. Natalia, bulong niya. Alam kong dapat umiwas ako at dapat umatras ako. Pero hindi ko ginawa, Miss Roxy. Doon, bigla niya akong hinalikan. Niyapos, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko dahil sa init na aking naramdaman. Pinaupo niya ako sa kanyang kandungan at ipinulupot ko naman sa kanyang batok ang aking mga braso. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan namin. Maya-maya pa, naramdaman ko na ang mga palad niya
na animoy may hinahanap sa aking katawan. Naging mapang-angkin ang kanyang mga kilos. Mabilis niyang tinanggal ang mga harang sa aming mga katawan. Matapos niyang titigan yon, ay naramdaman ko ang kanyang kabigatan sa akin. Parang nalunod ako sa emosyon at hindi ko na naisip kung tama ba o mali ang ginagawa namin. Kinabukasan, paggising ko halo-halo ang nararamdaman ko. Saya, takot, hiya at pagkalito, Miss Roxy. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Ano na ang gagawin ko ngayon? Bulong ko sa sarili ko at doon nagising si Ninong. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin namin at hindi ko inaasahan ang naging sagot niya. Isang gabing pagkakamali lang yun, Natalia. Sambit niya sa akin. Isang gabing pagkakamali? Mangiyak-ngiyak na sagot ko. Hindi na siya umimik pagkatapos noon. Pagkatapos ng naganap, hindi naging tulad ng dati ang samahan namin ni Ninong. Patuloy siyang umiwas sa akin at masakit para sa akin yon, Miss Roxy. Makalipas ang isang buwan, nalaman ko na buntis ako at agad ko yung sinabi kay Ninong. Hindi pwede, Natalia. Ganito, itago mo ang totoo. Walang dapat makaalam na ako ang ama niyang pinagbubuntis mo. Lalo na ng ninang Sheena mo. Sabi sa akin ni Ninong Tim. Nagulat ako, Miss Roxy. Pero hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya. Itinago namin ang totoo. Hanggang sa ang pagbubuntis ko ay nahalata na ni Ninang Sheena. At kinausap niya ako ng masinsinan. Natalia, iha. Buntis ka, tama ba? Biglang tanong nun ni Ninang sa akin. Namutla ako at hindi agad ako nakasagot. Napayuko lang ako at doon tumingin siya sa tiyan ko. Halata na yung tiyan mo. Sino ang ama? May boyfriend ka ba? Tanong niya ulit sa akin. Doon na ako napaluhod, Miss Roxy. Ninang, patawad po. Hindi ko po alam. Isang gabi lang po yung nangyari nung birthday ng kaklase ko. Nakainom po kami. Hindi ko po kilala. Bisita lang din po siya. Umiiyak na pagsisinungaling ko habang nakaluhod. Diyos ko naman, iha. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang mo sa amin? Akala ko ba gusto mo silang matulungan? Bakit ka gumawa ng bagay na alam mong ikasisira mo? Akala ko malinaw sa'yo yun, kaya hindi kita hinihigpitan. Sana naisip mong binigyan ka namin ng pagkakataon. Pangangaral niya sa akin. Wala akong masabi nun. Umiyak lang ako at narinig ni Ninong Tim ang aming buong pag-uusap. Doon, muling nagsalita si Ninang Sheena. Natalia, ganito na lang. Mamili ka. Kami na lang ang magbibigay ng magandang buhay sa bata na dinadala mo. Tapusin mo ang pagbubuntis tapos iwan mo sa amin ang bata pagkatapos mong manganak. Kami na ang magpapalaki at ituturing namin siyang tunay na anak. Wala kaming anak ng ninong mo. Mabibigyan namin siya ng magandang buhay. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka namin ng pang-umpisa para makapagpatuloy ka sa pag-aaral mo. Upang magkaroon ka pa ng pagkakataon na matulungan man lang ang mga magulang mo. Lalo na ang bata dyan sa tiyan mo. O malaya kang aalis sa poder namin, ora mismo. Nasa sayo ang desisyon. At magpasalamat ka dahil binigyan pa kita ng opsyon. Nagulat ako sa sinabi ni Ninang Sheena. Napahawak ako sa tiyan ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nakikiusap po ako, Miss Roxy, na sana'y mabigyan po ninyo ako ng payo, gayon din ng inyong mga tagapakinig, sa aking nagawang malaking pagkakamali. Lubos na umaasa, Natalia.